In the glory of God, Kalimbayan. we are live na po. Kalimbayan. Sister Menchi. Magandang tanghali po mga kapanalig kay Kristo. Linggo na naman po ngayon, kaya po huwag kalimutan na magsimba. Samahan niyo po kami ngayon muli sa pagdakila sa ating dakilang Amen sa Revelation 3:14 na kung saan sinasabi na ang katuparan ng lahat ay nasa kay Kristo. Kasama po natin sa gawain na ito ang ating punong lingkod na si Brother Rex Abrera na sa kasalukuyan po nakabase sa Las Vegas ang kanyang pamilya. Kasama na po si ang kanyang sister wife. Kinukumusta po natin siya, si Sister Laarne Abrera. Amen. Abrera. Amen po. Kasama din po natin ngayon ang ating coordinator, overall coordinator ng Amen Ministry na Sister Seni Kalimbayan na kung sa kalukuyan po naka-base din po siya sa Dasmariñas. Amen. Ako nga po pala si Carmen Menchi, member ng Amen Catholic Charismatic Renewal International Ministry. At ang aking co-host, Ako naman po si Brother Gilbert ng Amen. Amen Revelation 3:14, the greatest Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Sister Sen? Yes, magandang tanghali mga kapatid sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Tayo ay ngayon ay magsisimula sa ating StreamYard ng ating gawain ng Amen sa Bukandala. At tayo ay nakahanda na para sa ating panalangin. Okay? Okay. Sister, ipakilala po yung pangalan po. Then tapos si Brother Rex. Ako po ay si Sister Seni Kalimbayan na nakatira sa Fatima 1. Ay nasa almost 13 years na po akong nasa Amen sa makapasok dito. At ngayon po ay wala silang mapili na ibang coordinator. Ako ang nakita nilang pagtripan na maging coordinator. Kaya ato ngayon ako. Okay. So, salamat, Sister Seni. Brother Rex. Praise the Lord. To God be the glory. Isa pong mapagpalang buhay sa lahat po na masampalata, Panginoon. Lalo-lalo po nakikipag-isa sa Diyos upang maging kapamilya ng ating Panginoon Diyos sa buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito po yung kapatid, Brother Rex Abrera po, na patuloy po nagpaanyaya po na magkaroon tayo lagi ng panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. For the glory of God. Salamat po, Brother Rex. At ngayon po ay ating simulan ng ating gawain sa pamamagitan ng awit ng Come Holy Spirit. At kasunod din ang panalangin ng ating kapatid na walang iba kundi si Sister Seni Kalimbayan. So let us sing Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Sister Seni, opening prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami ngayon sa iyong harapan, nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na aming itinatamo mula sa iyo, Panginoon. Material man, financial man, mga bagay na aming natanggap mula sa iyong biyaya, Panginoon. Pagpapala sa amin araw-araw. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpili mo sa amin bilang iyong lingkod. Panginoon, kaloob mo sa amin ang banal na Espiritu
na kami gabayan sa oras na ito sa aming pag-aaral na ito ng iyong salita. Amen po. Amen. Pagkaloob mo po na pagpalain mo ang aming pag-aaralan ng iyong salita, Panginoon, upang ito ay makabigay ng kaalaman sa amin sa pagtuturo namin sa aming kapwa, makapagbigay kami ng pangangailangan sa aming kapwa, Panginoon, ito ay maunawaan namin, ito po ay maging aming inspirasyon ng aming buhay at kaluluwa. Yes Panginoon, po, Lord. tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa naririto ngayon sa harapan. Nawa, Panginoon, pagpalain mo kami, Panginoon, lalong-lalo na ang nakakapakinig nito, Panginoon, sa aming gawain nito. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, bigyan mo kami ng mabuting katawan, isip at kaluluwa, maging malusog. Ang Yes aming po. isipan, karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon, pagkaloob mo po ang inyong banal na espiritu, Panginoon, upang siyang kumilos sa bawat isa sa amin, upang maunawaan namin at maisabuhay namin ang iyong mga salita. Itong Yes, aming Lord. langin sa iyo, O Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ang dakilang Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, noong pong nakaraang linggo, atin na pong nilakbay ang Pilipinas. Alam po natin na ang dakilang Amen, ang ating Amen Catholic Charismatic ay nagsimula po sa Las Vegas. Amen. At ito po ay nagtungo sa Canada, sa California, at sa iba pang mga simbahan sa palibot ng St. Bridget Church. So ngayon po, tinalakay po natin noon ang unang bahagi na kung saan nakarating na po ito sa Pilipinas, sa Dasmariñas. At tulad po ng naganap sa St. Bridget na nagsimula po ito sa isang prayer meeting, ganun din po nagsimula sa Dasmariñas. Sa isang prayer meeting din po, ayon kay Brother Rex. At sa awa ng Diyos, ito po ay tinanggap at sa kasalukuyan na nandito po tayo sa simbahan ng Maria, yung simbahan sa pamumuno ni Father Hermie Sa Santa sa Eufrasia. Santa Eufrasia Church, Parish Church. So ngayon po, naririto po ang ating kapatid, ang ating coordinator na si Sister Seni upang magdagdag ng paliwanag tungkol sa paglaganap po ng Amen sa Dasmariñas. Sister Seni, kayo po ay nasa na po, air na. So, Para magandang tanghali sa inyong lahat, mga kapatid. Ang Amen Amen po. Ang Amen Ministry ay nung ika-3 anibersaryo ng Amen Ministry dito sa Dasmariñas, sa Area C ay ako ay nakapasok dahil sa mga ginawa sa akin na tulong ng mga kapatiran ng Ministry ng Amen. Sila ay malugod na hindi talaga ako nila pinabayaan at hanggang ngayon ay naririto ako. At Yes, noong taon 2006 na ako'y pumasok sa ministry na ito at ikatlong taon pa lang ng anibersaryo dito sa Pilipinas. At ito po ay hanggang sa na kami ay nag-gather ng mga tao upang mag-attend ng mga worship prayer meeting sa Area C. At dumami kami noon na nag-attend. Iba't ibang lugar ay nagsisipagdatingan. At hanggang sa ngayon ay naanyayahan namin ito si Sister Elsa na taga San Andres. Sila ay dumadalo palagi noon ng mga gawain tuwing Friday sa Area C. Ngayon, nung taong, mga nakalipas na taon, mga 2 taon na nakalipas, siya ay nagkasakit at siya ay na-operahan at siya ay lagi naming piniprayer. At sa awa ng Panginoon sa kanyang sakit na cancer, nasa stage 3 na ang kanyang cancer. Nung stage 3 na ang kanyang cancer, medyo nagpahinga siya muna, hindi muna namin siya pinapadalo kasi nga medyo hindi maganda yung kanyang kondisyon kasi may butas yung kanyang bituka, hindi siya pwedeng talaga naman na nasa labas ng bahay. So hanggang sa siya ay ang kanyang anak nakakuha ng bahay diyan sa ng lugar ba yan? Diyan sa Bukandala. Ay, Bukandala, Monteparo po. Monteparo. Nakabili ng bahay ang kanyang anak dyan na nasa abroad.
Ngayon, nung nandyan na siya sa Montiparo nakatira, medyo nagmi-message siya sa akin na kung pwede ay dumalaw ako sa kanya diyan sa kanyang bahay sa Montiparo. Kasi medyo nalulumbay siya dahil alam mo naman sa subdivision, walang pakialaman. So, minsan na dumalaw ako diyan, nagpasama ako kay Stertina diyan sa Montiparo. At ngayon, nag-request si Sister Elsa. Dahil siya naman ay isang coordinator dati sa San Roque. Nagbukas po kami ng gawain sa San Roque. Isang grupo po yun. Marami pong mga dumadalo doon sa cover court ng gawain doon sa San Andres. Hanggang sa na-stop ngayon dahil siya ay nagkasakit. Ngayon, nung siya ay napalipat dyan sa Montiparo, gusto niyang ibalik yung gawain. Nami-miss niya daw yung gawain. Amen. Yung ginagawa doon sa San Andres. So, pero medyo okay na siya. Okay na siya nung nasa Montiparo na siya. So, sabi ko sa kanya, sige, utala, bago ka pa lang dito, kailangan mo na nating yung mga kaibigan na kakilala dito, ibabible muna natin. Magbabible muna tayo. Yun ang ginawa natin dyan sa Montiparo. Nagbabible kami dyan. Diyan sa Montiparo, nagsimula kami sa pagbabible hanggang sa nagkakaroon kami ng worship na paminsan-minsan lang. Nagagawa kami diyan sa Montiparo. Hanggang sa yun nga na nagkaroon siya ng mga kakilala kasi siya ay na-invite na sa simbahan. At natutuwa na ako sa kanya dahil nga yung kanyang sigasig na paglilingkod. Kasi hindi lang siya sa ministry naglilingkod pati na sa simbahan kasi siya ay nag-seminar na ng prex, naging prex na siya. Lingkod sa simbahan sa Bukandala. So yung mga kakilala niya diyan sa simbahan, yung inanyayahan na niya na dumalo sa gawain diyan sa kanyang bahay pag nagagawain. Doon nagsimula na kami ay lagi nang pumupunta dyan sa Bukandala para maggawain. Tapos ayun nga na kailangan na magpasakop sa simbahan dyan sa Bukandala. At yun na nga, nagbigay kami ng permit kay Father Bernie na kung papayagan ni Father Bernie na kami dyan sa Bukandala, dyan sa Montiparo ay magkakaroon kami ng gawain ng charismatic ng imin. At yun naman ay tinanggap ni Father Bernie. At simula nung tinanggap ni Father Bernie, yun ang naging regular na nagkakaroon na ng gawain ng Amen Charismatic diyan sa Bukandala. Dahil kasapit na ng simbahan ng Bukandala ang ministry, isang organisasyon at nakausap nga namin ang pinaka-coordinator na kailangan makiisa talaga ang Amen Charismatic Ministry diyan sa simbahan ng Bukandala sa pamumuno ni Sister Elisa at sa mga kasamahan. At yun nga, hanggang ngayon, nagpapatuloy ang Charismatic Amen Ministry dyan sa Bukandala sa pamamagitan ng pamumuno ni Sister Elsa. At yun nga ay natutuwa naman kami. Natutuwa talaga ang Panginoon sa nangyayari ito dahil lumalaga na talaga ang kanyang gawain. Yun lang at maraming salamat. Okay, so sister, so nagsimula pala po si Sister Elsa, dyan din pala po sa Dasma. Ano po? San Andres. Siya nagsimula, opo. At nung siya lumipat dito sa Montiparo, dito niya naman dinala. So kumbaga sa Dasma din galing, papunta din dito po sa Imos. Yes, Ayan. yes, So, yes. Gilbert, tatanong ka po kay Sister Sen? Okay, so napakaganda po yung So nakikita natin yung konektado o koneksyon na pagkalat ng Amen mula sa Las Vegas, sa California, sa Canada, then tapos dumating sa Dasmariñas. So ayan, kung pagdating sa Dasmariñas, pinangungunahan ng ating mga kapatid na sila si Brother Nong Escobar at ang ating preacher servant ng Dasmariñas. Then tapos naging coordinator natin si Sister Seni. So tingnan mo naman kung paano kumilos ang ating Panginoong Diyos. Hindi makagalaw ang ministry kung walang mga taong naglalakad nito upang magpatuloy ang gawain ng Amen Ministry. So, Amen. maliban doon sa ano pong
ano po ang pinakadabis na karanasan mo ng pagsali mo sa imin? Ano ang milagro na ginawa ng Panginoon sa iyo? Sa akin po, sa akin Opo. po, ay ang milagro na nangyari sa akin ay yung kamatayan ng asawa ko na namatay siyang nakapagbalik loob. Nag-attempt siya ng umpisal, tapos yung pakiramdam niya na para daw siyang nakalutang sa ulap, na para na siyang nasa langit. Yung pala ay talagang pupunta na siya sa langit. At yan, Amen. napakaganda ng kanyang kamatayan dahil siya ay mayroon siyang third party. At yun ang pinaka-mortal na kasalanan niya. At yun ay alay niya sa Panginoon bago siya namatay. At yun nga lang, biglaan nga lang, dahil sa amin, charismatic, nakapagbalik loob siya, namatay siya ng malinis ang kanyang kaluluwa. Yun lang ang pinaka-kasalanan ng Panginoon. Marami pong salamat. So ngayon po, tawagin po natin si Brother Rex para po sa karagdagan na impormasyon patungkol po sa Amen Dasmariñas chapter. Brother Rex? Hey, to God be the glory. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon Diyos. Siyempre po, ang lahat naman po ng bagay ay sabi nga po, itinakda ng Diyos according to His timetable. Nasa Biblia po, sa Ecclesiastes chapter 3, na lahat po ng bagay ay nasa timetable. Mayroong timetable po ang lahat ng bagay sa Diyos. Nung itinakda ng Diyos ang gawain ito, hindi dahil sa ito ay natin or napag-usapan simula pang. Kundi ito po ay nagkaroon ng gawain dahil po plano ito ng Diyos. Kaya Amen. po, sabi nyo nga po, ito ay lumago at kung saan na po nakarating at marami na po ang mga nakaranas ng mga himala at tanda at kababalaghan sa pamagitan ng gawain ng Panginoon na si Kristo ay gumagawa po sa buhay ng bawat nananampalataya. Sa gawain ito ay marami po ang nagpapatotoo kung paano sila pinagaling sa kanilang mga sakit na cancer, no? Hiwalay na relationship for so many years na nagkakabalikan, or mayroong pong hindi mga pagkakunawan o pagkaalipin ng mga vices, lalo na po sa Las Vegas, ay pinalaya po sila ng Panginoon nung masumpungan po nila ang gawain ng ating Panginoon at nakapakinig sila ng salita ng Diyos. Ganyan din po nangyari yan sa Las Vegas. Kaya po si Sister Seni ay nung ma-invite po yan doon sa aming retreat, sapagkat nagkaroon kami ng retreat po, overnight retreat sa isang resort, na-invite po namin siya kasama yung kanyang asawa. Yung time na yun na ma-invite po yung kanyang asawa sa overnight retreat, yung pala, yung oras na yun nung siya po ay mag-confess doon po sa confession po, kasi siyempre may mga pare kaming kasama po doon sa aming retreat, no? Yun, pag uwi pala ng bahay niya, yung pala ang katapusan niya, yung pala ang panahon ng pagtawag ng Panginoon sa kanya upang magbalik loob siya. At yun nga ang pinagtotoo ni Sister Seni. Kaya salamat sa Panginoon. Ang lahat ng nagaganap ngayon, ang lahat yan ay gawa po ng ating Panginoon. Amen. Yes. Amen. Amen. Ang ating dakilang amen. So, Sister ngayon Carmen, po, pwede pa ako mag-share sa nangyaring himala? Opo, opo. Noong ako na-assign sa Marindoque, doon ako nag-mission sa Marindoque noon, doon ako naka-base. Noong andun ako sa Marindoque, habang nandun ako sa Marindoque nagmi-mission, yung anak kong bunso na nag-aaral pa siya sa college. At yun ay binukulan sa puno ng tainga kasi laki ng kamay ng bata. At yun ay tumawag sa akin at muntik na akong makauwi noon galing Marindoque. Isang linggo pa lang ako doon dahil nga yun nga nag-alala ako dahil sa bukol na yun kung paano ko tutulungan yung anak ko at sila lang dito magkakapatid. Pero nung time na nag-pray over kami ni Brother Rolly, pinray over namin yung bukol ng anak ko sa liig, sa puno ng tainga. Yung oras na yun, alas 6, nag-pray over kami. Pagkatapos nagdasal din ako doon. Pumunta ako ng simbahan, nagsimba rin ako at doon sa simbahan nagdasal din ako doon sa loob ng simbahan, doon sa sakrament. Na yun nga yung bukol ng anak ko, inalay ko na nawa ang ngayon din ay matunaw yung bukol na yon.
Mhm. Pagkatandang 2:00 nang tumawag ako doon dito sa Cavite, nasa Marinduque ako, tumawag Opo. ako dito sa anak ko. Sabi ko, "Ano, kumusta na yung iyong bukol?" Kasi nung gabi na yon hindi ako makatulog dahil sa pag-iisip ng bukol na yon, na sabi ko dalhin sa ospital. Pero nung tumawag ako sa kanya, sabi ko, dinala ka ba sa ospital ng kapatid mo para matingnan yung bukol mo sa liig?" Sabi Opo. niya sa akin, "Mama, hindi na." Sabi ko, "Bakit hindi ka dinala sa ospital? Yung bukol mo, ano, may lagnat ka pa? Masakit pa pa?" Sabi sa akin, nung bandang 2:00 ng hapon, sabi sa akin, "Ay, Mama, wala na yung bukol." Sabi ko, "Talaga?" Sabi, "Wala na." Sabi ko, "Nasaan ka ngayon?" "Nandito ako sa birthdayhan." Sabi ko, "Wala akong lagnat." Kaya yung nangyari sa akin, instant talaga yung himala na nangyari dahil sa paghiling ko dito sa amen. Yan ang magandang himala na nangyari. At saka pangalawa, buon sa Marinduque din, na pumunta kami din sa Marinduque, ay sabi ko, mag-anniversary sa Marinduque. Opo. Yung time na yon, malapit nang ilabas yung result ng kanyang board exam. Pero bago nag-board exam, nangako ako dun sa Marinduque na pag sa exam na ito ng anak ko sa board exam, pag nakapasa siya, sasama ako sa anniversary sa Marinduque. Ay nung Opo. bago mag-anniversary yung Marinduque, ay in-announce yung result, nakapasa yung anak ko. Kaya pagdating doon sa Marinduque, diretso ako doon sa imahe ng mahal na birhen doon sa pier. Talaga nagpasalamat ako dahil sa hiniling ko na ibinigay ng Panginoon dahil sa pagmi-mission ko dito sa ministry ng Amen. Yun at maraming salamat sa Diyos. Amen. Amen. Talaga pong dinidinig talaga ng Diyos ang mga taong matuwid. At ito ay isa sa mga patunay. Di po ba, Brother Gilbert? Yes, amen ba? Amen, sis. Okay po, ngayon po, maraming salamat sa bahagi at mga sharing ng himala ng kababalaghan na ginawa ng ating Panginoon. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-awit ng thy words at kasunod dito ang pagbasa ng unang pagbasa sa pamamagitan ng ating kapatid na Sister Seni Kalimbayan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. And the light unto my path. Okay? Ang babasahin po natin ito ay ang unang pagbasa hahanguin sa sulat ng Genesis, Kabanata 12, ay 22, simula sa 1 hanggang sa 18. Utos kay Abraham na ihandog si Isaac. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki. May dala silang kahoy na panggatong. Matapos ang 3 araw na paglalakbay, natanaw nila ang dakong kanilang patutunguhan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, "Bantayan na ninyo rito ang asno at kami na lamang ni Isaac ang magtutuloy. Sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim. At pagkasama silang lumakad, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. "Ama, ano iyon, anak?" Tugong patanong ni Abraham. "Mayroon na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog?" tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon sa atin.
Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at hiniga si Isaac. Matapos gapusin, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo nang handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin, pinagkait sa kanya ang kaisa-isa ang pinakamahal mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at hinandog na kapalit ng kanyang anak. Ang lugar na iyo'y tinawag ni Abraham na ang Panginoon ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon. Sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may napalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Wika nito, akong si Yahweh ang nangangako sa iyo. Yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi ng verse, diba? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos. Amen. So, ito yung magandang pangitain natin sa Panginoon na ginawa ni Abraham. Ang tunay na pagsunod sa Diyos. Na pag ikaw ay maglilingkod, tulad sa atin ngayon, mga lingkod tayo ng Panginoon, dapat talaga tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, walang bahid, malinis ang puso, katulad ni Abraham, kahit kaisa-isang anak, inalay niya. Tayo hindi naman ang anak natin ang pwedeng ialay, ang sarili natin ialay sa Panginoon at sumunod sa kalooban. Huwag nating bigyan ng bahid na dumi ang ating mga puso, ang ating mga isip, upang ang bawat salita ng Diyos ay laging mananahan sa atin at tayo ay tutugunin ng Panginoon. Kapag malinis ang ating puso sa paglilingkod sa Diyos at hindi tayo nagkokunwari sa paglilingkod, wala tayong hinihingi na anumang kapalit sa mga ating ginagawa, ang Diyos ang gagawa ng paraan na magbibigay sa atin ng pagpapala katulad ni Abraham na ang bawat sabi ng Panginoon, may pangako ang Panginoon kay Abraham na ang kanyang lahi ay pagpapalain sa lahat ng daigdig sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. So kapag tayo ay maglilingkod at tayo ay totoo tayo naglilingkod na may malinis na puso, wala tayong ibang hinahangad kundi maglingkod sa Diyos, hindi lang tayo ang pagpapalain kundi ang ating mga angkan. Ating mga anak, mga kaapu-apuhan, dadaloy ang grasya ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa ating ginagawa, siya ay nalulugod, ang Panginoon nalulugod sa ating ginagawa. Kaya kung tayo naglilingkod, dapat wala tayong pag-alinlangan. Wala tayong dapat na ginagawa na mabahiran ng anumang dungis ang ating kalooban, ang ating isipan. Sapagkat ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng pagbiyaya ng kaloob ng Panginoon. Bibigyan tayo ng lakas, bibigyan tayo ng mga kakailangan natin, at siya ang bahala sa atin. At tayo ay kanyang ililigtas sa anumang uring kapahamakan at karamdaman. Dahil nga dito, sa sinabi ng Panginoon, nasabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at sa buhanginan ng dagat. Lulupigin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. So, tayo ay mananalo palagi sa kaaway. Hindi tayo
tatalo ng anumang kaaway. Kaya nga, ang bawat lingkod ay hindi pababayaan anuman ang gagawin sa atin ng kaaway. Ang Diyos ang siyang haharap sa ating mga kaaway. Kaya kung tayo ay may mga magbanta mo anuman mga kalaban natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil ang Diyos ang siyang pananggalang natin. Siya ang ating armas, siya ang ating tulong, tagapagbigay ng depensa sa ating mga kaaway. Kung ano man yung mga binabalak sa atin ng ating kaaway, hindi ikipahihintulutan ng Panginoon na sila ang manalo. Mas mananalo ang kalooban ng Panginoon Diyos dahil tayo tumatalima. Katulad ni Abraham, na tumalima Abraham sa pagsunod sa Panginoon Diyos. Kahit ng kaisa-isa niyang anak ay inalay niya. Walang atubiling, hindi niya pinag-isipan kung bakit ba ang anak niya ang ialay. Ngunit siya ay tuloy-tuloy niyang sinunod ang Panginoon. Pag mag-isip siya, hindi siya nag-isip kung bakit yung anak niya. Pero sa kalooban ng kanyang puso na sa pagsunod sa Panginoon, ito ay kanyang ginawa dahil sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Yun lang at maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat po, Sister Seni. At maraming salamat sa Panginoon sa kapahayagan na ibinaba sa ating kapatid na si Sister Seni. So ngayon naman po, para po sa ating ikalawang pagbasa, tawagin po natin si Brother Gilbert Poblete. Maraming salamat, Teacher Menchi. At ngayon po ay ating pong basahin ang ikalawang pagbasa mula sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanata 8, mga talata 11 hanggang mga talatang 31 hanggang 34. Ito po ang nakasaad. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol nang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ka, Panginoong Kristo. Maraming salamat, Brother Rex, at sa pahintulot niyo po ay magbigay ang Diyos ng kapahayagan sa atin sa pagbasa ng Roma, taga-Roma, sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ni Apostol San Pablo, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? So, makikita po natin sa ating mga pagbasa ngayon, sa ikalawang pagbasa, sapagkat ipinagdiriwang natin ngayong linggong ito ang transformation sa buhay ng isang tao. Kaya ang mga lahat ng mga Katoliko pag nagsisimba ay pinagsusuot ng puti, tanda ng kalinisan. So, sa sinabi ni Apostol San Pablo, sino ang makakalaban sa atin kung nasa atin ang Diyos? So, maliwanag po na ipinapakita ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan, kung siya ay nasa atin, wala nang pwedeng magmalaki sa atin para magiging mapasama. Sapagkat ang Diyos ay pumili sa atin ng mga bagay upang kanyang angkinin. At sa pamagitan ng kalinisan, ang Diyos ay sa atin.
ang mga bagay na ito ay pinagpasalamatan natin sa Diyos kung ang tao ay magpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? So sa makatuwid po, kapag ang Diyos ay ating unang hinanap, sapagkat nakasaad po sa kanyang ebanghelyo na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. So ano po ba ang ibig sabihin ng righteousness? Ang katuwiran ng Diyos. Ano ba ang katuwiran ng Diyos? Yung kanyang kalooban. So, ibig sabihin, kung ang kalooban ng Diyos ay nasa atin, tiyak na ibig sabihin noon, nahanap po natin ang kanyang katuwiran. So, kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, sa madaling salita po, ibibigay po niya sa atin ang mga bagay na pangangailangan natin sa ating pisikal. Kasi inuna po natin ang kanyang kalooban, ang kanyang katuwiran. Ang katuwiran ay nagpapabanal sa atin. Ang katuwiran ng Diyos ay nagpapalakas ng ating espiritual upang matanggap natin ang buhay na makadiyos. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang buhay na ito ay ipinalasap niya sa akin sa lahat ng pagkakataon. Hindi ko man siya makita, ngunit nararamdaman ko naman ang kanyang presensya. So, hindi ko hinahangad ang mga bagay na material sapagkat alam ko na ito'y ibibigay sa akin ng Diyos kahit hindi ko man hingiin. Dahil alam niya na ang aking pinagsisikapan ay ang makalangit na buhay upang makamit ang katuwiran ng Diyos at masunod ang kanyang kalooban. Dahil kapag ang kalooban ng Diyos ay nasa sa atin, wala nang makakalaban na sa atin kahit sino paman. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos ay sambahin siya. Paano siya sambahin? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng alay mo sa Diyos. Kung ikaw ay hiningian ng pambili ng gamot ng iyong kapwa, iyon ay kalooban ng Diyos na sinunod mo. Nakapagbigay ka alang-alang sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya malaking bagay po iyon para sa akin sapagkat nararanasan ko ang mga bagay na ito na walang pasubali at hindi naghihingi ng katuwiran upang makapagbahagi lamang. Ang akin ay ang matupad ko ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay, sa pamamagitan ng pagdarasal sa pangangailangan ng iba, at sa pamamagitan ng paghahayag ng mabuting balita. Maraming salamat po at magandang tanghali. Brother Rex, aawitin na po natin ang amen Praise the Lord. bago po kayo magbibigay ng kapahayagan tungkol sa dalawang pagbasa. At pangungunahan po sa atin muli ni Sister Seni at si Brother Rex ang pag-awit ng amen sapagkat hindi namin kabisadong dalawa ni Sister Menchi. Okay po. Okay po? Amen, amen, amen. The name above every knee, the ruler of of all all God's creation, the The faithful and true witness. Amen, amen, amen. The name above all every knee, the ruler of of all God's creation, creation, the the faithful faithful and true witness. Oh, God adore has so visited every us unto thee
for the unity of Christ. His thou bless us and anointed anointed Christ for the glory of God. Amen, amen, Amen. amen. The The name name above all every every name, name, the ruler of ruler of all God's all God's creation, creation, the the faithful and faithful true and true witness, witness, who who had had also sealed also and given seven in their us life. The the earnest Spirit spirit in our in the heart. heart, He is the fullness calmness and the the promises of promises of God God. to To believe is believe the it is the greatest. greatest. Amen. 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 The The name name above all above every all every name, name, the ruler of ruler all of God's all God's creation, the creation, the faithful and faithful true and witness. true witness. Amen, amen, Amen. 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 The The name name above all above every all every name. name. The The name name above all above every all name. every name. The The name name above all above All every every name. name. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Diyos, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandali na ang Diyos na aking pili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Hinirang ko at itinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang pook na ito magpakailanman. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Let us pray in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to you, Father God in heaven. Holy be your name. Your kingdom come and let your will be done as you sent your word, your Son, Jesus Christ, our Lord, who fulfilled your will for your glory, the redemption of God of our life by His death and resurrection. And we believe, O God, na sa oras na ito, muli niyo po kami ay kinakatagpo sapagkat ito ang iyong kalooban. And according to your words, Lord Jesus Christ, that you said that two or three gathered in your name, you are in the midst of us. And we ask once again, your spiritual presence to anoint us so that you could open our heart and mind to receive the fresh divine revelation of your holy word as a spirit that gives life, as what you said, Lord Jesus Christ. And by your words, you purify our impurity. At most especially, O God, we believe that your word brings healing in every physical, Lord God. In Jesus' name, Amen. 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 Spirit, Amen. Amen. O pagpalain nyo nga po, Lord, ang mga kapahigan na kanina pa lang ay napakinggan na. To God be the glory. Sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng mga nakasumpong, higit sa lahat, ang patuloy na sumusubaybay sa mga kapahigang espiritual ng ating Panginoon sa gawaing ito, sino man po kayo, saan man po kayo, ako po'y naniniwala na kayo po ay pinili ng Panginoon sapagkat ang Diyos po ang nito, di po ang pumipili sa atin upang mapakinggan natin
ang mga banal na kapahayagan na may kapangyarihang espiritual na nagbibigay buhay sa atin. Kaya nga po Yes. mga kapatid, pinili po kayo sa isang layunin po upang kayo po'y humayo at mamunga at manatili ang bunga sa inyo. Sa gayon Amen. po, anuman ang inyong hingiin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ay inyong matatanggap. Yun ang sinabi po ng ating Panginoon, no? Ay sa salita sinulat ni John sa kanyang gospel sa chapter 15 verse 16. Sinabi po ni Lord, we are not the one who choose him, but he is the one who choose us and appointed us to go and bear much fruit. Amen. By the Amen. fruit of the Holy Spirit, whatever we ask to the Father in Jesus' name, it will be given to us. Kaya ngayon pa lang, inaangkin na natin ang masaganang pagpapala mula po sa salita pangyarang espiritual na nagbibigay buhay at maging sa ating patuloy na kalakasang pisikal at espiritual, kagalingan at maging pagpapalang material, financial. Kaya po, Amen. open your ears, your heart, and believe the Holy Word of God na kanina pa po ay pinagkaloob na po ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid. Amen? And remember na ang ating Diyos po ay nangungusap sa pamamagitan po ng mga bibig ng mga pinili at tinawag na magpahayag ito. Amen po? Amen Ayan. po. Amen. So, napakinggan po natin na ang unang pagbasa, mga kapatid, ang unang pagbasa ay napakinggan natin sa pagbabahagi po ng ating kapatid na si Sister Seni. Ayan po, Sister Seni, kumusta po? Ayan, to God be the glory. Parang hindi kayo tumatanda. Parang fresh na Pag fresh. hinukod ka ng Diyos, hindi ka tatanda, To bro. God be the glory. Oo nga, ibig sabihin nananatiling sariwa ang spiritual nyo, kaya nagiging sariwa ang ating physical. Amen? Amen. Amen. To God be the glory. Hallelujah. So, sa unang pagbasa, ayon po sa binahagi ng ating kapatid, brothers and sisters in Christ, kung atin pong babalikan, no, ay nakikita po natin dito kung paano po ay po ni Yahweh si Abraham. Alam natin si Abraham ay pinili ng Diyos. Tinawag po siya, no, dahil sa kanyang pananampalataya. Okay? Ganun din po ang pagkatawag sa atin. Dahil sa ating pananampalataya, tinawag tayo. Amen? At pinili ngayon tayo mula sa pagkatawag. No? Pinili tayo mula sa pagkatawag upang magtaglay tayo ng banal na kapahayagan na siyang salita ng Diyos na maparihan upang ito po ay makita at mahayag sa atin. Sapagat ang salita ng Diyos ay Espiritu ng Diyos. Tulad ng sabi ng Panginoon. Sinabi ni Lord, di po ba, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will be my witnesses. Sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8. No? Tatanggapin nyo ang kapangyarihan ng Espiritu pagbaba sa inyo at kayo'y magiging mga buhay. Yun sa kanyang mga alagad. At tayo ngayon ay mga alagad din po. Bakit po? Sapagkat sinabi ng Panginoon niya sa mga alagad, humayo kayo, pangaral ang mabuting balita, at gawin niyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Amen? Ang mga alagad, brothers and sisters, or disciples, ang mga alagad po, sila po ay mga tagasunod na nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng alagad or disciples. Disciple means, brothers and sisters, followers who wanted to learn the Word of God. Learner followers po yan. Yung po yung disciple na learner servant, sa followers. Learner followers. Ayan. Kasi marami naman pong followers na hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ba? Marami po sumusunod. Kumbaga, marami yung naniniwala kay Kristo pero ayaw po nila mag-aral ng salita ng Diyos. So meaning to say, they are only believers but they are not disciples or followers. Amen? Amen. Kasi hindi po sila talaga tinawag. Kasi alam ng Diyos ang puso ng tao kung sino ang kanyang tatawagin. Amen po ba? At pipiliin. Kaya yan. So lahat tinawag, kunti lang ang pinili. Sabi po doon, many are called but few are chosen. Maraming tinawag, kunti
pinili. At yung pinili, no, yun po ang pagkakaloban ng Diyos ng mga kapahayagan. Katulad po ni Abraham. Bakit si Abraham po ay tinawag? Na pagkat siya po ay mula po sa pagkatawag, pinili po siya. Maalala nyo po yun. Pansinin nyo po yung Genesis chapter 2, chapter 12. Genesis chapter 12. Anong verse po? Chapter 12 ng book of Genesis. Verse 1 to the following. To 3. Ano lang ho? To 3. Chapter 12, verse 1 to the following. To 3, Okay. opo. Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayan itinuro ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Amen. 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 So maliwanag po yun, ano? Yung pagkatawag sa kanya, brothers and sisters in Christ, bunga ng kanyang pananampalataya. Amen po ba? At dahil po Amen. doon, may pangako ang Diyos sa kanya, no? Ang pangako po niya, pagpapalain niya po, no? Pagpapalain niya po. Ito po ay pangako niyang ni Yahweh sa kanya, na pagpapalain niya si Abraham. Pagpapalain niya po ang kanyang lahi, no? At sa pamamagitan niya, mga kapatid, sa pananampalataya, ay pagpapalain ang sanlibutan dahil sa pananampalataya. So dahil sa pananampalataya, ulit sinubok, no? Ang sabi po, ang pananampalataya ni Abraham. Dito po sa ating binasa, makikita natin dito, no, na yung pananampalataya po ni Abraham ay inactivate po at yung dinalisay, kumbaga sa Tagalog, dinalisay. Alam mo yung dinalisay? Purify. Purify. Yan. Opo. Okay? Bakit po? Kasi pananampalataya, kaya dinadalisay yan, brothers and sisters in Christ, upang maging ganap po ang katuparan ng salita ng Diyos na pinangako niya sa taong may pananampalataya na kanyang dinadalisay. Sinasabi nga po ng Biblia, no? Kung ang ginto daw ay nasisira, no? Walang halaga. Ano pa kaya ang pananampalataya mo na hindi po dumaan sa ginto? Dumaan sa apoy na parang ginto. Basahin nyo nga po yung unang sulat ni Peter sa chapter 1 verse 6 and 7. Chapter 1, verse 6. And 7. Unang Pedro. First Peter. Chapter 1, verse 6. Opo. Okay. Ikaw bumasa, Sister Menchi. 6. Ano? Sa taas. 6. Sa taas. Okay. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ang salita ng Amen. Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen po. So ayon po sa Amen. pagkakasulat ni Peter o ni Pedro, no? Ay ganun nga po ang naging sitwasyon nitong ni Abraham sa pagkakataong ito, mga kapatid, sa pananampalataya ay muling dinalisay ang pananampalataya ni Abraham ni Yahweh sa pamamagitan ng alin po ng paghahandog ng kanyang anak. Amen. Upang maging Amen. ganap ang katapatan, upang maging ganap ang katapatan po, no, ng pananampalataya. Kaya dito po, no, makikita natin na itong si Abraham, nung sinabi po doon sa unang pagbinasa ni brother sa Genesis chapter 22 verse 2, sinabi po doon ni Yahweh na ihandog mo, di po ba? Sinabi sa Opo. kanya, isama mo ang kaisa mong pinakamahal na anak. Amen?
na si Isaac. Amen. Magpunta kayo sa lupaing tuturo ko sa inyo sa Moria. Umakyat kayo sa bundok. Sabi niya, tuturo ko sa iyo. At doon mo ihandog sa akin ang iyong anak. So makikita natin na yung paghingi po ni God, ni Yahweh, no, kay Abraham na ihandog ang kanyang anak ay isa pong pagdalisay, no? Pagdalisay po, purification of faith ni Abraham para maging pure ang kanyang pananampalataya, brothers and sisters in Christ. Na kahit po sa ganoong sitwasyon ay maipapahayag ni Abraham ang kanyang pananampalataya. Amen? Sapagkat ang layunin ng Diyos, bakit niya dumaan sa ganoon si Abraham? Dahil yung Diyos na ito ay gagawa po siya ng pagtupad sa kanyang pangako. Gagawa siya ng tupad sa kanyang mga salitang binitiwan nung una niya pong tawagin itong si Abraham at pinili niya po ito sa isang gawain na maghahayag tungkol po sa ating Diyos sa bayan po ng Israel o naging Israel, no? Yung mga Hebrew. Kaya mapapansin niyo po sa binasa ni brother, bakibasa niyo po ang verse 16 nga po, mga kapatid, hanggang 17. Ng Genesis? Binasa niyo po, opo, ng Genesis. 16, 22. 22, 16, 17. Ganito po ang sinasabi. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Amen po. Amen. 18 po. 18, diretso po sa 18. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Amen. 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 So makikita natin na sinabi po ni Yahweh dito po sa iyong pagbasa, sa ating pagbasa, ako'y nangangako, no? Amen? Sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh. So makikita natin yung pangako mula po sa pagkatawag doon sa Genesis chapter 12, no, ni Yahweh kay Abram pa lang siya bago siya naging Abraham, no, nandun na yung pangako na sa pananampalataya ay nais ng Diyos, nais ni Yahweh na magkaroon ng katuparan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos po na may akda ng lahat ng bagay ay Diyos po ng katuparan. The author of all these things is God Himself. From the beginning was created according to His words. So makikita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Ito po ang nakikita ko dito, yung katapatan ng Diyos sa kanyang pangako sa taong kanyang tawag dahil sa kanyang pananampalataya. Kung ikaw ay naniniwalang tinawag ka ng Panginoon upang makapakinig ka ng kanyang salita sa mga oras na ito, kapatid, may pangako ang Diyos sa iyo na tutuparin niya sa iyo. Amen. 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 Yes. At ipinakita po ang katuparan yan. Mula po doon sa pagkakapahayag ni Propeta Isaiah, basahin niyo po ang ng book of chapter 7, verse 14. Ano niya? Mr. Seni, kayo po. Isaiah Ano? 7:14. Isaiah. 7:14. Opo. Opo. 14. Ano ang makikita natin doon? Isaiah 7:14. Yes Opo. po. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Amen. At Amen. yung po Amen. nagkaroon ng katuparan. Amen po ba? Nung Amen dumating po. yung Amen. takdang katuparan, ayon po sa kasaysay ng Biblia, no, after the third, 14th generation, pagkatapos ng ikatatlong apat na saling lahi, no, pagkatapos ng ikatatlong saling lahi, sapagkat ang unang ikalabing apat na saling lahi, mga kapatid, mula on sa, kung maalala nyo po, yung brothers and sisters in Christ,
Pansinin niyo po, no? Ang nasusulat, brothers and sisters in Christ, sa Biblia ay sinasabi po sa Matthew. Maalala niyo po sa Matthew chapter 1, yung pahayag ng ni Matthew sa kanyang pagkakasulat, di po ba? Yung lahi, brothers and sisters in Christ. Oo. Naalala niyo po 'yon? Okay. Di po ba? Yung talaan ng ninuno ng Kristo. Opo. Amen? Mula Amen. kay David, ang sabi po kay Abraham to Haring David hanggang sa pagkatapos sa Babylonia hanggang sa pagsilang ng Kristo. Yes. Amen? 14. Opo, Amen. amen. Opo, makikita nyo po yon. Third, fourth, 10th generation po yon, mga kapatid sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. Mababasa nyo naman po yan sa Matthew chapter 1 verse 20, sapagkat yun ay mga kwento paano nagsimula yung mga sali-sali lahi, medyo mahaba. Kunin mo na lang ang 17, verse 17 po. Basahin nyo po. Sa makatuwid, may 14 na saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David, 14 mula kay David hanggang sa pagkabihag ng mga Israelita sa Babylonia, at 14 din mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang kay Kristo. So makikita natin yun, ano? So makikita natin na nung dumating na po yung katuparan ng pagsilang ng ating Panginoon, no? Bilang katuparan, brothers and sisters in Christ, sa paghahandog, no, mga kapatid sa pananampalataya, ay makikita natin yung appearance po ng angel. Alam natin ang istorya, no, yung pagdating po ng angel sa buhay po ni Blessed Mother, na sinasabing, Mary, you're found favored. Di ba? Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, pinagpala ka. Di po ba? Sabi po ng angel sa kanya, ni Gabriel, magsisilang po siya. Di po ba yun ang istorya sa Matthew, sa chapter 1, at sa Lucas? Amen. Na ito ang ipanganganak mo ay anak ng Diyos, na ang bigyan mo siyang pangalang Jesus, na tatawagin Emmanuel, nang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Nandan din po yan. Di po ba? Diyan po sa Matthew chapter 1. Andiyan po yan, verse 22 to the following. Mababasa niyo po yan. No? So, bakit ko binibigyan ng daan po yan, brothers and sisters in Christ? Sapagkat kung mapapansin natin sa pangalawang pagbasa na binanggit po ng ating kapatid, mga brothers and sisters in Christ, ay ang sabi po sa book of Romans, no? Tinan niyo po, brothers and sisters in Christ, no? Yung verse 32 na sa brother Gilbert. Verse 32. Opo, verse 32. Niya ipinagkait. Mayroon ka na, Sister Seni? Oh. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Amen. 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 So maliwanag po yun eh. Kaya nga doon sa John 3:16, madalas natin narinig yan eh, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. No? Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng Amen. buhay na walang hanggan. Amen. Amen po. So makikita natin dito, no, kung paano po inihandog, no, brothers and sisters in Christ, yung paghahandog po na siyang katuparan, brothers and sisters in Christ, nung pangako ng Diyos, na pagpapalain ng Diyos ang buong sanlibutan ito, dahil po dito po sa pangako ng Diyos kay Abraham, ang sasalin lahi niya. Si David, tawag dito, si Jesus Christ, from the beginning of God promises. Pansinin niyo, mula po sa pangako pa, itong si Jesus Christ, mula po doon kay Abraham. Amen? Hanggang po sa sunod na saling lahi, mga brothers and sisters in Christ. Kaya kung mapapansin natin, no, kaya sinasabi ito ni Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyano, no, dahil nais niya po, brothers and sisters in Christ, maging bukas ang kanilang pananampalataya. Dahil nasa application po ang mga Kristiyano eh.
At totoo nun, bago po dumating sa punto na itong si Paul o si Pablo ay naging Kristiyano, naging followers ni Kristo, persecutor din po siya ng mga Kristiyano. Yan ang buhay ni Nino po, buhay ni Pablo. Itong si Paul. Hindi po ba? Sa Book of Acts, makikita natin, persecutor po siya ng mga Kristiyano, yung early Christians, brothers and sisters in Christ, with the authority of the Synedric priest, na ang high priest noon ay si Gamaliel. So, itong si Paul, makikita natin, no, dahil po sa kanyang aral, mayroon siyang aral. No, may aral po siya. Ang aral niya ay hango po sa turo ng mga Pariseo, ng mga religious leader nung time po na yon. Pero hindi po siya naging bukas sa spiritual, brothers and sisters, sa kabila po ng marami po siyang aral mula po doon sa pagtuturo ng mga Pariseo, ng mga teachers ng law. Na ang time na yon, ang kanya pa nga po nga, sabi nga po doon, high priest na tagapagturo ay si Gamaliel. Pero nung siya'y tawagin ng Panginoon, itong si Paul, no, dating Saul ang pangalan, nung siya'y tawagin ng Panginoon at siya po ay binulag at binigyan po siya ng mga kapahayagan, mapapansin natin, doon po itinuro ng Panginoon sa kanya na siya po ay pinili sa isang banal na layunin na magkakaroon ng katuparan, mga brothers and sisters, sa buhay na darating sa lahat ng mananampalataya. Amen? Amen. Kaya mapapansin natin, sinasabi po yan kaya unang salita na makinig natin, sabi po doon ng ating kapatid, no? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino po makakalaban sa atin? Ang tinutukoy kasi dito, brothers and sisters, sa buhay ng pananampalataya, meron lang tayong spiritual battle or spiritual warfare or spiritual temptation. Lagi tayo may temptation. Amen? Bakit po? Para hindi magkaroon ng katuparan ng panukala ng Diyos na nais niya na muling manumbalik po ang relasyon ng Diyos sa tao at ang tao ay maging mga anak ng Diyos. So yun po yun. Kaya kung mapapansin nyo po, yung na anak na si Jesucristo ay nagsabi po ng ganito, brothers and sisters in Christ, to God be the glory. Kung pansinin nyo po ang aklat ng Hebrew, sa chapter 10, Chapter 10. Verse 10. Chapter 10 po, verse 5 po to 7. Verse 5. Opo. Sabi dito, dahil diyan nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain ay handog sa mga hayop at hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog sa susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang inyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Amen. So makikita mo natin, to God be the glory. Hallelujah. So makikita po natin, brothers and sisters, na ito po yung isang kapahayagan na dapat maging bukas sa buhay ng pananampalataya. Kaya nga po itong Kwaresma, sineselebrate natin Ano sineselebrate natin? Yung suffering ng ating Panginoon to fulfill the divine plan of God sa mankind. Yung pagtupad ng ganap na katuparan ng panukala o katuparan ng pangako ng Diyos na ang pagpapala niya ibubuhos niya sa sanlibutan ito upang maging kasindami ng buhanginan ang mga nilikha ng Diyos na kanyang kalarawan at kawangis na nasa espiritual ng Diyos na ito na nawala sa buhay ng tao mula kay Adam kung saan ito nag-multiply hanggang sa sunod generation. But now, because of God's plan, brothers and sisters in Christ, sa pagkatawag sa pamamagitan ng pananampalataya, katulad mo, katulad natin, because of our faith, tinawag tayo. At ngayon ay pinili tayo ng Panginoon na makapakinig nito, mapakinggan natin ito. Bakit po? Sapagkat tayo po ay pinili sa isang banal na layunin ayon
po sa iklan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen. Ayon sa kanyang Amen. kaluwalhatian. Kaya nga po, mapapansin mo si Jesus Christ po, nung dumating po yung takdang oras na kailangan na po matupad ang paghahandog niya, nakipagkita po siya eh. Kanino siya nakipagkita, nakapag-meeting? Kay Moses at kay Elijah. Di ba? At doon nagkaroon siya ng transfiguration, sign that He is truly God. Amen? Dahil Amen. sabi po doon, yung kordero, sa Tagalog, kordero ng Diyos. Amen po ba? Pag sinabing kordero ng Diyos, brothers and sisters, sapagat yung time po ni Abraham, yung ihahandog yung anak hindi naman po talaga itinuloy na ihandog kundi ang sabi, wag mong ihandog sapagkat tinupad mo ang aking utos. Ako na magbibigay, sabi nga ng anak niya, sabi niya, Ama, mayroon na tayong dalang kahoy, mayroon na tayong dalang pang-apoy, bakit wala pa tayong panghandog? Di ba? Yun ang sabi po doon. Anong sagot ni Abraham? Ang Diyos ang Magkakaloob ng handog. magkakaloob. Ang Diyos ang magbibigay. sabi po yun ni Abraham, brothers and sisters in Christ, kay Isaac. Makikita nyo po yun, mga kapatid, sa verse 8 ating nung binasa po sa first reading natin sa chapter 22 verse 8. Di po ba? Yun ang sagot ni Abraham. Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Amen? Ganyan po yun. So yung ibinigay na ngayon sa atin, brothers and sisters in Christ, ay katuparan po yun ng panukala ng Diyos sa buhay ng tao. Amen po ba? Kaya makikita natin ngayon, brothers and sisters in Christ, ang layunin nito, paglayin natin, no? Paglayin natin si Kristo sa buhay natin. And who is Christ? Sino ba si Kristo? Christ is the Son of God. Amen? Christ is the fulfillment of all God's promises. Amen? Amen po. Kaya ka nagsasabi ng amen because you are glorifying God. Napaparangalan mo, napapapurihan ang Diyos. Bakit po? Sapagkat natupad yung kanyang panukala sa pamamagitan ng kanyang anak. Pabahin niyo po yung 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1, verse 19 and 20. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Pa? Ano niyo po? Saan po tayo? 2 Corinthians? 2 Corinthians po. Opo. Second Sister Seni. Corinthians, chapter 20. Chapter 1, verse 19 and 20. Chapter 1, verse 9. 19. 19. 1-9. 19. Ito, ang anak 19. ng Diyos, si Hesus Kristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo. Ngayon at magpakatapos ay hindi. Siya'y nanatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng Amen sa iluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo at siya rin ang humirang sa amin. Amen. Amen po. Iyan ang dahilan bakit ka hinirang. Pag sinabing pinili ka, chosen, brothers and sisters, ikaw po'y hinirang sa isang banal na lari. Kasi pag pinili ka, may purpose. Amen? Amen. Upang hirangin ka at italaga. At bibigyan ka ng tatak ng seal. At yung seal na yun po yung spiritual ng Diyos, brothers and sisters in Christ, na Kanya pong ipinagkaloob sa atin bilang ano po yun, mga kapatid sa pananampalataya, no? Bilang katibayan, natutuparin niya ang Kanyang pangako niya sa iyo, brothers and sisters in Christ. Amen? Amen. Amen. Yung po yung mga brothers and sisters in Christ. Mapapansin niyo po yun sa sumunod na mga verses. No?
binasa si Sir. Okay? Sunod na So verse. dahil po diyan mga kapatid sa pananampalataya, itong atin pong binasa at mababasa naman po ni brother kanina, babasahin naman po ni brother yung ating gospel for Sunday, for today, sa inyo today, dito Sabado pa lang, but ito po ay Sunday gospel na po, brothers and sisters, na binabasa natin. Makikita natin sa gospel paano po ang pakikipag-meeting ni Jesus Christ kay Moses. Si Moses kasi, no, ang binigyan ng kautusan. Amen? Amen. Amen. Okay, to God be the glory, hallelujah. At sino naman po itong yung isang prophet? Si Elijah. Sino naman po si Elijah? Representation of the prophet. Amen. Makikita nyo, nung meeting siya, nagkaroon siya ng transfiguration doon, sign po na truly He is Son of God to be offered for the glory of God the Father para po sa salvation ng lahat ng tao na kung saan ay magkakaroon po ng tunay, tapat, wagas na pananampalataya. Amen. Amen. Kaya ang mananatiling tapat sa kanilang pananampalataya ay maligtas. Hanggang wakas. Amen? Amen. Hanggang wakas. Kaya ang gagawin lang natin ngayon, no? Ano ang gagawin natin? Buksan niyo po ang sulat ni Pablo sa mga taga Roma. Letter ni Paul to the Romans sa chapter 12 verse 1 up to the 2. Okay, Roma. basahin ko. Romans Basahin 12. ko na. Basahin ko na. Oh. Kaya nga, Opo. mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. Maliwanag po. So ang gagawin Amen po. natin, gagawin natin, ano po? Ito sinasabi ni Pablo, naninikluhod siya, na dapat ialay natin ang ating sarili sa Diyos banal. Amen? Banal, ano sabi po doon? Banal? Banal. Kalugod-lugod. Kalugod-lugod. Paano mo ihandog ang sarili mong banal? Unang-una, sinasabi naman natin tayo makasalanan. So, hindi mo maihandog ang sarili mong banal kasi makasalanan ka. Amen? Amen. Hallelujah. Ang sinasabing handog na banal, yung spiritual natin. Hindi yung physical natin. Ang physical natin, kontaminado ng kasalanan po yan. Kung ang Espiritu ng Diyos nasa sa atin, kaysa tayo ni Kristo. Kaya nga binibigyan tayo ng spiritual ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Roma chapter 8 verse 9. Binasa ba yun? Roma chapter 8 verse 9? 8 verse 9. Verse Romans 9. 8:9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nananatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Ayun po. Ganun po yun. Kaya ho tayo pinili mula sa pagkatawag dahil po nais po ng Panginoon, taglay natin ang spiritual ng Panginoon ayon sa kanyang salita na sinasabi niya. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay
Espiritong nagbigay buhay. Yun po ay sinabi ng Panginoon at isinulat yan ni John. Isinulat po yan ni John sa chapter 6 po. Chapter 6 verse 63. So ganun po ang layunin ng Diyos, bakit sinugo si Kristo. Muli po taglay natin ang espiritual ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na siyang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay espiritu ng Diyos. Ang espiritu ng Diyos ay ang salita ng sa katawang tao upang ipahayag ang panukalan ng Diyos na may katuparan sa buhay ng tao. Kaya po, Amen. yung kabanalan na sinasabi po, no, na ihahandog, brothers and sisters, katulad po ng sinabi rin ng Panginoon, no, na sabi po, maging perfect kayo sapagkat ang inyong Ama sa langit ay perfect. Di ba? Naalala niyo po 'yon? Be perfect, Yes, for your Father in heaven is perfect. Ano yung perfect sa atin? Ang perfectong tao, correct tao, walang perfecto. But ang pinag-uusapan ng Biblia from the beginning up to the end, from Genesis to Revelation, brothers and sisters, spiritual. Bakit po? Dahil espiritu ang may akda. Our God is spirit. Amen. Spiritual po ang purpose ng Biblia from the beginning up to the end. Kasi yun ang nawala sa buhay ng tao nung likhain ni Yahweh si Adam and Eve. Nawala ang spiritual ng Diyos sa buhay ng tao. Ibang espiritu na ang nanahan at naghari sa buhay ng tao. Kaya nga sinasabi ni Pablo, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundo. Mag-iba na kayo ng isip para malaman nyo o ano talaga ang kalugod-lugod sa Diyos. Ano talaga ang mabuti. Amen? At nais ng Amen. Diyos, nais ng kanyang kalooban. So yun po yung tinuturo po. Kaya nga sa pamamagitan ng salita ng Diyos, pinupurify po ang ating spiritual brothers and sisters in Christ. Dahil sa pananampalataya, pinupurify po ang ating pananampalataya para maging genuine po ang ating pananampalataya through spiritual faith. Hindi po knowledge na pananampalataya, hindi karunungan na pananampalataya, but spiritual faith. Because the author is God and the nature of God is Spirit. Amen. We cannot follow God. We cannot follow the will of God, brothers and sisters, without the Spirit of in our life. Amen? Kaya Amen. po sinasabi po ng ating Panginoon yan mga brothers and sisters in Christ. No? Ito po yung layunin ng pangangaral ng salita ng Diyos. We are not proclaiming the word of God, brothers and sisters, just to know the gospel, just to know the law. Wala na tayong pinagkaibahan sa mga parishes, sa mga teachers ng law. Alam natin sa ulat sa Biblia, nung dumating si Kristo, nandyan na po ang mga tagapagturo ng kautusan. Before Christ came, nandoon na po yung mga teachers ng law. Mga expert, mga elders, mga religious leader. Pero bakit sinabihan sila ni Lord, you are by far and hypocrites. Mga ulupong kayo at mga mapagkunwari. Tagapagturo ng kautusan, mga ulupong. Mga religious leader, mga kunwari. Sabi ni Kristo, ano nangyari? Ba't nangyari? Because yung understanding nila doon sa law, brothers and sisters, na minultiply pa nila, na minultiply, hindi spiritual understanding na magkaroon po ito ng ganap sa buhay nila. Kaya tinawag sila ni Christ na mga hypocrites and viper. Hindi But sa panahon natin, after Christ died as He offered His life, He died and rose again, makikita po natin ang empowering ng Espiritu ng Diyos sa atin ngayon ay iba. Amen. Amen? The Word of God, the Spirit of God empowered to us. At sa patuloy po natin na fellowship sa Word of God, makikita po natin yung pagkilos po ng spiritual anointing po ng Diyos. Amen. Ano ho pala na tayo po ay patuloy na ina-anoint ng spiritual ng Diyos. Yung tinatawag na anointing, like what Jesus said, sabi ni Kristo. The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to proclaim good news to the poor. Hindi ba yun ang sabi po ng ating Panginoon sa Luke chapter 4, verse 18 and 19? To proclaim
The year of God for salvation. So ito na po ang kalalagayan natin. No? Nung time na yon si Kristo nangaral, hindi pa po siya namamatay. Even the disciples of Jesus Christ, wala pa po sila noon. They have the Word of God, pero hindi pa po na-anoint yung spiritual ng salita ng Diyos sa buhay nila. Even Peter. Si Peter nga, tumanggap ng revelation from the Father that Jesus Christ is the Messiah, the Son of the living God. Sinabi niya, Peter, blessed. You read revelation that I am a Messiah, I am Christ, I am the Son of God. You know that not by men. Inalaman mo hindi sa tao, but it is from my Father in heaven, di ba? Mapalad ka, Pedro, sapagkat tinanggap mo ang kapahayagan, hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos Ama. Yun ang sinabi po, mapalad ka, Pedro. Pero pagkatapos nun sinabihan nga ni Jesus kay si Pedro, ay Satanas, lumayas sa asap ko. At 3 beses pa nag-deny si Pedro. Di po ba? Pero after Christ died and he rose again, the complete anointing of God's Spirit in the life of Jesus Christ, ibinahagi niya sa mga alagad. Sa John, makikita niyo sa John chapter 20, nandoon po yun. Hiningahan sila at sinabi ni Christ, receive the Holy Spirit. Ganyan po ang sitwasyon natin ngayon. Nagpapatuloy po tayo sa ating pong fellowship sa Word of God para sa continuous anointing na ito ng Diyos sa atin para lumago, mag-mature, at maging, sabi po, tawag dito sinabi niyo po kanina, dalisay, tapat, ang ating pananampalatayang spiritual. Wala na tayo sa pananampalataya ng karunungan. Nasa pananampalataya na tayo ng spiritual dahil ang author nito ay Diyos. At ay espiritu. Kaya nga sinasabi ni Christ, brothers and sisters in Christ, kailangan isilang ka sa bagong espiritu. Isilang ka sa bagong espiritu. Sapagkat kung hindi ka sisilang sa bagong espiritu, you cannot see and enter to the kingdom of God. Amen. 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 Huwag gamitin yung salita na kasi may raming ganun ginagamit nila yung salita. Pag hindi ka naisinilang muli, hindi ka maliligtas. Dahil to the church of this born again. No. Born again means born again in spirit, not born again in church. But the Spirit of God. Amen. Marami nga no. Kaya marami pong nalilinlang sa atin kasi nagkukulang ng paliwanag, nagkukulang po ng pagpapahayag. Ano po ang layunin talaga ni Kristo? Bakit po siya pumunta rito, inhandog ang buhay? Bakit siya namatay at muling nabuhay? Para taglay natin. Para sa ganun, anuman ang temptation natin, hindi tayo matatalo. Yun ang sinasabi po doon. If Christ is in us, no one can be against us. Amen. At ibinigay niya sa atin yan ng Diyos. Dahil kung yung bagay binigay sa atin, yung pakaya si Kristo, hindi may bigay. Yun ang layunin po ng Diyos sa atin. Amen. Amen. Amen? Kaya Amen po. Hindi ko na masyado itatouch po yung ating gospel. At i-deliver po ni brother yun. Baka masagasaan ko. But doon to makikita ho natin ang katotohanan ng katuparan ng pangako ng Diyos. Amen. Kaya marami na pong Kristiyano ngayon sa buong mundo. Dumami na po hanggang sa darating ang panahon, kapatid, pagdating ni Kristo. Lahat po yan, brothers and sisters, makikita nyo po. Amen? Sabi nga ng Book of Revelation, na makikita nyo sa Book of Revelation, tinan natin yun. Tinan natin ba? Narin ng mind ko, na-receive ng isip ko. Tinan nyo po, Book of Revelation, chapter 7 po yun. Tinan nyo po, pahayag sa Tagalog. Okay. Sa Book of Revelation, makikita nyo po doon yung chapter 7 po, verse 9 to the following verses. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay sila nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono
ng matatanda at ng 4 na nilalang ng buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen, sa ating Diyos. Ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Amen. Amin talaga. Amin talaga, kapatid. That is the definition po. Amin. Filmin po yan eh. For the glory of God. Binasa nyo yung 2 Corinthians, di ba? In Him, sa Kanya po, kay Christ ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya tayo nagsasabi ng Amen dahil nag-glorify ang God sa salitang Amen dahil na pinulfill ni God, ni Yahweh, yung kanyang panukala sa buhay ni Kristo na inihandog sa atin. At siyang Amen. tinataglay natin ngayon. Tinataglay natin. Amen po ba? Ang salitang Amen. Amen, tinataglay na natin. Amen. Amen. Taglay na That Jesus taglay na Christ is the talaga. Amen of God. To God be Amen. the glory. So maraming salamat po. Mapagpalang Diyos Ama sa mga banal na kapahayagan ng pinagkaloob niyo sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita na si Kristong aming Panginoon. Niloob Yes, niyo pong Lord. mahayag ito sa amin sa oras na ito upang ang kapangyarihan nito ay taglay namin, maging gabay, patbay namin, maging kasana, at patuloy na magbigay ito, Diyos, ng kagalingan, physical and spiritual, at maglinis sa aming karumihan. Tulad ng sabi mo po, Panginoon, na kami ay nililinis mo sa pamamagitan ng salita, na ang salita mo po ay espiritu nagbibigay buhay. Kaya dalangin ko po na patuloy mo ito, sundan ng himala, tanda at kababalaghan. At lubugin niyo po na ang lahat ng mga kahilingan ayon sa iyong pangako tutupad. Sapagkat sa iyo po walang imposible. Sa pangalan ni Amen. Kristo na aming Panginoon, inaangkin namin lahat ng mga prayers, lahat ng kahilingan ng aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Sila na tumanggap at naniwala sa iyong mga salita. Abutin niyo po ang kanilang mga kahilingan. Alam niyo po, sapagkat walang bagay na hindi niyo alam at nakikita. I-bless niyo po ang bawat prayer request nila. Materially man ito, physically man ito, espiritu ito, kagalingan mo ito, hayaan mo po, Panginoon, ang lahat ito ay ipagkatiwala namin sa iyo sapagkat ikaw ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos Ama. So, Father God, in the name of Jesus, we declare the victory Amen. of Jesus. the first revelation of your holy word as a spirit that gives life into our life. Yes. Maraming salamat po. At muli po, mga kapatid, ating ideklara na meron tayong dakilang pastol na buhay. Truly, He is alive. Let us declare our faith. Salmo 23, the Lord Si is my Yahweh. shepherd. Si Yahweh ang aking pastol. Aking pastol, hindi ako magkukulang. Kulang. Ako'y pinahihilin sa mainam na pastulan at inaakay ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyon bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa mabuting landasin doon ako inakay. Kahit na ang mga daang iyon ay tumatahak sa karilan, hindi ako matatakot at siya'y kaagapay. Ang tungkod mo't pamalo ng ito at hanggalan. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ang ulo ko ay minsan. Pati ang sagot ko ay iyong pinag-apaw. Tunay nga ang pag-ibig at ang iyong kabutihan. Sa akin, tutuglayin ko habang ako'y nabubuhay. Doon ko sa templo mo, lalaki at mananahan. Amen and amen. Okay? Kaya sa oras Maraming nito, salamat kapatid, po. sa kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, tanggapin niyo po ang banal na pagpapala ng Diyos ay sumain niyo po. Amen. Sumain ko rin.
Marami pong salamat, Brother Rex, Sister Thank Seni, you po. Thank you sa ating po. mga nagtagumpay na gawain ngayong araw na ito. Purihin ng Panginoon. At ako po ay magpapaalam na po sa lahat ng ginawa sa atin. So, ang sabi ng Diyos sa aklat ng Salmo 95, na kapag narinig nyo na ang tinig ng Panginoon, huwag nyo nang patigasin ang inyong puso. Sister Seni? Yes. Ano, closing? Papaalam na po. Okay po. Maraming salamat po sa mga nakapakinig, nakapagsaksi sa gawain ito sa Bukandala chapter. Nawa, Panginoon, ay gabayan mo kaming lahat. Patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng loob ang aming isip, katawan at kaluluwa na patuloy naming maipalaganap ang iyong mabuting balita. Sa iyo, Ama, ay inahandog namin ang aming sarili bilang iyong lingkod. Nawa, patuloy namin ipalaganap ito at lumaganap sa buong daigdig ang iyong mabuting balita sa pamamagitan ng ministry ng imi na iyong itinatag. Kay aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ang dakilang Amen. Praise the Lord. To Brother God Rex, be the glory. paalam na po. Amen po, brothers and sisters. Manatili lang po tayong tapat kung paano si Kristo ay tapat. Manatili po Amen. tayo at patuloy tayo maging buhay na patotoo kung paano si Kristo ay buhay na patotoo. Amen? Amen. Amen. So marami Po, pong salamat hanggang sa muli muli po, po. Brother Rex, Sister Seni, Brother Gilbert. Sa susunod pong linggo, ating pong tatalakayan ang part 2 kung papaano lumaganap ito sa Imos, Bukandala. At sa linggo, malalaman po natin kung paano naman po kami nakasali o nakilala si Amen. At magiging panauhin din po natin si Brother Nick, sikapin po natin si Brother JV at ang inyong lingkod kung paano po namin nakilala itong Amen Ministry. So sa ating 2 Corinto, chapter 1, verse 20, nasabi nga po, isipin ninyo ang lahat ng pangako ng Diyos na kay Kristo ang oo sa mga iyon. Ito ang dahilan kaya't sa ngalan ni Kristo nasasagot natin ang amen para sa ikaluwalhati ng Diyos. Amen. Magandang hapon and God bless. See you again next Sunday. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Yan. Thank you. Thank you sa Thank you, Sister pag-imbita. Seni. Salamat Ayan. sa Brother Rex. Brother Rex, Yan, kumusta kayong lahat dyan? Na-indictional na Opo. Oo, okay naman po. Blessed naman po sa biyaya po ng Diyos. Hallelujah. Busy Yan ang nga lang Panginoon kasi na tayo everyday pagbabayan. meron tayong gawain. No, Amen. everyday meron tayong gawain.